Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika. Maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Quasim, sagot kita. At kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9. Dito po yan sa Mega Manila. Naaabot namin din kayo sa Davao. Kami po ay nasa 106.7, 101.9 naman sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. At present din po kami sa inyong mga telebisyon. Sa lahat po ng Signal subscribers, kami po ay nasa True TV Channel 19. At syempre, hindi po mawawala sa Facebook at YouTube. Hanapin lamang po ang True Network PH. And please do share our channel and our page. Tapos na po ang Pasko pero may pamasko pa rin ang pamahalaan para sa ating mga lolo't lola. Fully implemented na po kasi mga kapatid ang batas, baka hindi pa kayo aware kung saan makakatanggap kayo ng 10,000 cash gift. Yes, 10,000 pesos. Pero sino nga ba? Sadali lang ha, pero. Sino nga po ba ang mga eligible na sa benepisyong ito? Pag-usapan po natin yan mamaya kasama ang ating guest mula po sa National Commission for of Senior Citizens. At ang ating question of the day, gusto po namin kayong sumali sa ating discussion or baka may mga gusto po kayong itanong, iklaro, may mga concern po kayo, maaari rin po. Pero ang ating question of the day, anong benepisyo ang kailangan ni na lolo't lola para maipaabot po natin, baka magawa ng paraan, maibigay po itong mga main concern po o na gustong benefits po ni na lolo at lola. Kung may gusto po kayong i-share, katulad po ng may gusto rin po kayong katanungan, sabi ko nga kung may mga concern po kayo, abay maaari nyo rin po yan i-post sa ating live stream. Mag-comment lamang po kayo. Sa mga gusto pong may gustong idulog, maaari rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or sa 8689-3290. 8689-3289 or 8689-3290. Lalo na kayo mismo, lolo, lola, baka may concern po kayo and it might be easier for you to give us a call. Ganun na lamang po. Kasi di ba pag katulad natin ganito, kahit ako po, kakaedad na naiinis na ako ng kahahabang text. Pag nakakatatlong balikan na kami, wala na, tatawag ko na lang kasi napagod na ang mga daliri at mahina na ang mata. Di po ba? O tawag na lamang po kayo sa ating hotlines. Again, that's 8689-3289 or 8689-3290. Oras natin mga kapatid, 7 minuto magkalipas ang 4:00 ng hapon. Simulan na po natin ang ating talakayan. Kasama po natin dito sa studio, Dr. Mary Jean Loreche. Siya po ang Officer in Charge at Commission Member 4 ng National Commission of Senior Citizens. Pathology and Oncology naman po ang kanyang specialization sa medical field. Magandang hapon po, Dr. Loreche. Thank you for joining us and coming to the studio. Maraming salamat, Cheryl. At kami nga ang nagagalak at pinaunlakan ninyo kami upang maparating sa iyong mga tagapagpanood, tagapagsubaybay, ano ang mga programang nakaabang para sa ating mga nakakatanda. Opo, kasi karaniwan, kung ano na lang yung narinig nung una, akala nila, hindi na nadagdagan, di ba? Pero may mga good news po kami sa inyo. Okay, Dr. Loreche, unahin natin itong Expanded Centenarian Act. Inamyendahan nito yung coverage ng Centenarians Act of 2016. Ano po ba yung naging pagbabago po doon sa pag-aamyenda? Kasi nung una, yung unang pinakaunang batas ay pag ikaw ay nakaabot ng 100 years old, makakatanggap ng 100,000. Pero sa kadahilanan na tumatanda yung ating population at na-recognize ng government ang contribution ng ating mga nakakatanda, inamyendahan ito at naging batas nitong February of 2024. Effective ang batas noong March 17, 2024
2024 kung saan nagbibigay tayo ng 10,000 doon sa mga milestone ages 80, 85, 90 at saka 95. 80. Sa mga malapit na po mag-80 years old, yung mag-85 years old, 90 years old, at 95 years old, meron. So, yan yung mga octogenarian. Kasama And po dyan. nonagenarian. And nonagenarians. Ang makakakuha po ng 10,000. ayan, 10,000 pesos. Ayan mga kapatid, kasi baka akala nila lolo, uy, kasama ko dyan. Wait. Okay, kung kayo po mag-80 years old, mag-80, 85, 90, 95, meron na po kayo. So, bawat 5 taon. marireach nila yan, makukuha nila yung 10,000, 10,000. That's correct. And then pagdating ng 100 years old, 100,000 pesos. 100. So, parang total of 140,000. Ay, 120. Ay, hindi, 140. 140. Math ko tuloy. 10,000 nga po pala. Okay. Nito lamang pong 2024, inaprubahan po ito. Ay, actually, inimplementa na. Inimplement. March 17, 2024. Paano po yung nag-birthday ng January tsaka ng March nung 2024? Hindi na po sila nakasali. Hindi kasali kasi very clear ang batas na after March 17, 2024, when it became implemented, saka sila pwedeng mag-claim nito. Ayan. So, since bago rin po yung batas, kunwari nag-80 po sila noong March 16. Hindi din kasama. Hindi po pwede. Hindi kasama. So, pag March 17, yes. Yes, okay. Pero hindi po pa po nila alam na may ganito na palang batas. So, ngayon mag-81 na sila. Pwede pa bang habulin na makuha yung 10,000 kahit lumagpas na sila, going to 81 na po sila? Pagka March 17, 2024 sila nag-80 and then pagkatapos noon March ng 2025 nag-81 sila, pupwede yon. Kasi pasok sila doon sa ating period where the law became effective. However, meron lang tayo diyang caveat or a twist because the budget given to us and approved by DBM will cover only January 1, 2025 until December 31, 2025. Sila muna yung mabibigyan. So yung ating March 17, 2024 hanggang December 31, 2024, they will be considered as waitlisted. Waitlisted, pero hindi naman to the point na wala na silang makukuha. Yes, that's correct. Hinihintay lang po tayo ng budget. Yes, hintay lang tayo kasi tayo naman dumulog na tayo sa DBM regarding this matter na humihingi tayo ng karagdagang budget para doon sa milestone agers natin for 2024. Paano pag hindi na parang kinamatayan? Kapag Yung kasi, paghihintay. pag kunyari namatay sila pero pasok na sila doon sa milestone age, pwede i-claim ng kanilang naiwanan na pinakamalapit na kamag-anak. Ayun. Hindi naman po mababaliwala po. Sayang din po yan na 10,000 pesos. So, paano po ang magiging proseso para sa mga nasa Pilipinas at nasa abroad? Magkaiba po ba yung requirements? Ang ikinaganda sa batas na ito, Cheryl, is hindi siya, it cuts across all boards. In other words, it cuts across economics and whether you have financial support from the family, may pension ikaw, tatanggap ikaw. Unlike sa ating social indigency program, heto siya can be given or claimed even those Filipinos abroad. Pero ang pamamaraan noon ay kailangang idulog nila yung aplikasyon nila either sa DFA, doon sa ating Commission for Filipinos Overseas o kaya sa DMW, Department of Migrant Workers. So doon ang kanilang proseso. Pag tayo naman dito, kailangan ang kanilang application will be from the OSCA o kaya sa Local Social Welfare Development Office kung saan sila nandoon at saka ito idudulog, ipaprocess paakyat sa ating regional offices ng komisyon. And then, saka yan, iaakit sa central office at ihahanda natin yung payroll. May mga, po ang mga requirements? Very Kailangan basic. ihanda. Very basic ihahanda nila. Primary ID,
either live birth certificate, PSA certified, o kaya naman yung ating PhilSys, yung ating National Government ID, that's recognized already. Siguro po ngayon dapat meron na po tayong lahat ng ID, pero hindi po ba din nagiging problema din po, challenge sa komisyon na hindi po natin maiaalis, lalo na yung mga nasa liblib na lugar na kahit kailanman ay hindi sila nagkaroon ng ID, yung iba nga ikinamatayan na, never po nakita ang birth certificate. Paano po ang ganong solusyon? They can present 2 secondary IDs. So, yung kanilang OSCA ID, yung senior ID nila, pwede din kung sila ay may pasaporte, pwede yon. O kaya naman kapag ka sa National Center for Indigenous Peoples, pwede sila ng certification galing doon. So, merong mga pamamaraan na 2 IDs lang ang kailangan natin na secondary at ito ay i-honor natin. At klaruhin po natin, Doktora Loreche, lahat ng mag-80, 85, 90, 95, 100, makakatanggap kung ano man po ang estado nyo sa buhay. Correct. Oo. Diba? Kunwari, kahit na ikaw po yung pinakamayaman pa, pwede ka pa rin sa 10,000 pesos. Masarap pa rin yun May 10,000 akong kukunin. Yun ang kina-excite din ng mga lolo't lola din natin. And, yung regalo sa kanila na pagkilala na kung ano man yung mga naging contribution nila when they were younger, I suppose, buti po, pati yung 80, sinimula na nga yung sa 80, 85, 90, 95. Pero anong tansya natin? Gaano po karami sila? Medyo marami-rami rin. Kanina sa opisina, pinag-aaralan na namin yan Siguro, we're talking about physical targets based on PSA data. Okay. Kasi yun yung ginagamit muna natin ngayon. We are expecting more than 300,000 of them na makakakuha nito. Doon na po sa bracket na yung edad 85 na and yun, 80 to 90 and 95. Okay. Iba pa yung ating 100 years old. Kasi dati-rate, ang centenarian cash gift, yung 100 and 100,000 sa DSWD yon. Pero simula nitong Enero 1 ng taon na ito, sa atin na rin, so tayo na rin ang magbibigay. So meron din tayo more than 2,000 of them who will be celebrating their 100 years of age this coming, in the coming months. So, times 100,000. Opo. Okay, yung pong sa DSWD, sa kanila pa rin pondo yon, dadaan lang po sa inyong komisyon. Hindi. Ang sa expanded centenarian, talagang inilagak sa atin bagong batas. Wala na po DSWD? Wala talaga. Yung centenarian na dati nilang hinahawakan, yan inilipat sa atin, pero yung pondo sa atin din. So, yung mga nag-centenarian until December 31 of 2024, sa DSWD pa yon. Pero simula ng January 1 of 2025, sa atin sa NCSC. Kayo na po ang magre-release yes noon. Po. Okay. Baka malito kayo, baka akala kasi po nila, iba yung 100,000 sa inyo, iba pa yung 100,000 sa DSWD. Isang 100,000 lamang po yan. Pero, I suppose, kasi you're concentrated and ang focus nyo po ay senior citizens, mas mabilis ang proseso That's at pag-release. Ay, ano po ba ang waiting time? Based sa aming studies, and we are going to conduct time and motion here. From the time that you apply and submitted all your requirements, kasi magsisimula sa ibabayan, we're looking at 60 working days. 60 to 63 working days. Pero syempre, pagka kumpleto yung papeles na certify ni Mayor na ikaw ay kaniyang membro dyan at kumpleto din yung papeles galing ng OSCA, pag dinulog sa atin yan, magagawan ka agad natin yan ng payroll once we validate and verify the data na ibinigay sa atin. Physical po ba? Physically, face-to-face dapat? Paano po yung mga lolo't lola na hindi na kaya? Wala nang kakayanan? Dadalhin natin sa kanila. Pero kailangan makita. O kaya naman, kung talagang hindi po pwede, yung kaniyang tatanggap, kunyari yung anak niya or apo niya, who is really the authorized person, pwede ang special power of attorney dyan. Para siya ang kumuha noon. Kasi syempre, may mga pipirmahan na papeles na ito ay nagpapakilala na siya talaga ang tatanggap at meron tayong evidence na natanggap niya rin yung cash gift. Pati po yung mag-aasikaso at magsasubmit ng mga requirements.
Yes. Pwede rin po, basta may SPA na lang. Yes, po pwede yun. Para doon sa mga nakahiga na hindi na po pwede o kaya nasa ospital. Pero kung kaya namin ng aming team na puntahan siya para sa kanya talaga natin may abot. Ginagawa natin, Cheryl, yan eh. When we were doing the centenarian, no? Doon sa Bohol, pinuntahan natin yan, yung mga bulubundukin na mga lugar. Talagang inaakyat natin yan. Wow. Inaabot natin sa kanila. At nakakatuwa, kumakanta pa, sumasayaw Oo. pa. 100 years old, ha? Oo. And it makes you very much happy to see them like that. Paano po pag paano po ba nila yan tatanggapin? Cash? Checking? Cash. Cash. Kakaiba nga naman pag nakita mo yung 100,000 na cash, talagang mapapasayaw ka. Ano po? Paano kung challenge po yung pagkakakilanlan? Kasi di ba minsan, tatantsahin ko, wala akong birth certificate, tinansya na lang yung edad na 99, 98. Yung birth certificate ng kaniyang anak. Kasi mako-compute natin yan. Minsan, ganun yung Oo. So, naaano natin yun, napapagstugma natin yan. Opo, pag alam nyong wala pang birth certificate sina lolo-lola, tulungan na po natin ng mga nakakabata. Kasi itong mga ganitong regalo ay nakakadagdag ngiti po para sa kanila, hindi po ba? So, yung pag-claim, Doktora Loreche, sabi ko nga kanina, lalo na yung sa mga, yung mga ano ba yun? Octogenarian. Ayan. At saka, nona at octo na lang. Ayan. Nona at octo. Kunwari nga po ay nalipasan, 2 taon, 3 taon. Pero, Kapag sila ay nakapag-apply sa atin at na-claim yan, walang problema. Kunyari, hindi nakapag-submit naman sila ng kanilang claim, hindi nila nakuha or hindi na proseso siya, maglalapse yun yung year na yan, is babalik natin sa ating National Treasury yung pondo para sa kanila. So then, we really have to reprocess that one para mahingian na naman natin ng pondo. Pero may timeline yan siya na kailangang ibalik natin sa pondo ng bayan kapag sa loob ng 1 taon ay hindi nila makuha yan. oo, dapat within the year pala. Kasi sabihin ko po sana, kunwari man, although bago pa lamang po naman last year lang. Kunwari nag-85 sa 2024, 2029, mag-85 siya. Hindi niya na yung 80. Pwede pa ba niyang habulin? Hindi yun? na. Ay, ganun. Kasi hindi retroactive ang batas. Ay, hindi. Oo. Kung baga, the law is very specific that you have to have that milestone age at that specific period in time. Okay. So, hindi siya magiging retroactive. Like, you passed by your 80 and then next year, 81 ka na, hindi ka pasok doon. Hindi pa rin. Okay. Dapat at least man lang nakapag-submit kayo. At saka, ng requirement. pwede kang mag-submit kunyari, prior to your birthday, 4 to 6 months prior to your birthday. Ay, asikasuhin nyo na po kung kayo'y turning 80 na, di ba? Turning 80 na kayo sa June. Pwede nyo lang asikasuhin ngayon. That's correct. Though, sabi nyo nga po, madali naman. Hindi naman na natin pinapahirapan pa na sina lolo't lola. Basta may ID po kayo, primary ID, again, birth certificate, Or yung ating national ID. yung national PhilSys. ID, kung wala man, 2 secondary IDs. katulad po ng Yung senior citizen ID, mahalaga Pwede. yun. Kasi alam mo, yung Club 20 natin, yun yung pinapakita natin eh. Alam mo yung Club 20? oo. 20% discount. Yes! Oo. Pinaganda ko lang yun. Opo. Club 20. Oo nga naman, mga kapatid. Ako mga 10 years pa, pero nakaka-excited. Kakaiba, ang laki din ha. Pag inutusan po ako ng nanay kong bumili ng mga gamot niya, akong bahala dyan, kaya ko yan. Kasi ang laking tipid din po. ng That's plus nakukuha. 12%. What? Ayun pa, Pagkagamot. yes. Oo, sa mga senior. Ayan. O mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion with Dr. Loreche. Baka po kayo may mga concern, may mga katanungan, gustong iklaro. Ano po, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotline sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Diretso po namin kayong ipapakausap kay Dr. Loreche para po matugunan ang inyong mga concern. Again, yung mga mag-80, 85, 90, 95 years old, alam nyo ho bang makakakuha na kayo ng 10,000 pesos? Napakasimple lamang po ng inyong gagawin. Garantisadong makukuha nyo yan. Minsan hindi.
may budget tayo na for this year eh, diba? 2025, yes. 2025. So yung mga nung nag-2024, wag po kayo mag-alala dahil pasok pa kayo. Pero pwede pa silang humabol kung ngayon lang nila narinig po to. Basta Pwede wala pang silang 1 year. mag-apply. Basta Yes. hindi pa Mag-a-apply lalagpas. sila, they will be considered waitlisted. Pero Oo. ang assurance ng NCSC sa kanila, tayo ay dumulog na sa DBM upang humingi ng karagdagang budget para sa kanila. Basta po, that year that you turned 80. After March 17. Doon po kayo po ay eligible within 1 year. Huwag nyo pong palagpasin kasi pag nag-82, 81 na talaga kayo, ay hindi na po pwede or nag-91. Sayang naman, di ba mga kapatid? Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. At kami po ay nagbabalik dito sa programang Sagot Kita. Kasama po inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, anong benepisyo ang pinakakailangan ni na lolo't lola? Post po kayo sa ating live stream. At syempre, ay tuloy-tuloy po ang ating discussion dito po sa mga iba't ibang benepisyo po ni na lolo't lola. At kasama pa rin po natin ang mula po sa National Commission of Senior Citizens. Kasama po natin si Dr. Mary Jean Loreche. Bago natin ituloy-tuloy po yung ating discussion, Dr. Loreche, may mga callers na po tayo. Unahin na natin, baka mainip eh. Sige, Ayan po. mainitin pa naman ang ating mga nakakatanda. Ayan po, kasama po natin, tatawagin ba natin siya or tinanong na lang natin kinuha na lang natin yung tanong niya? Sa katanungan niya. Kasama natin sa linya ng telepono, si Miss Edith Dabu. Hello po, magandang hapon. Good afternoon po sa inyong dalawa. Opo, ilang taon na po tayo, Ma'am Edith? Awa ng Diyos po, 70 na. 70, ayan Opo. po. Ano pong may paglilingkod namin? Ang gusto ko lang pong itanong, bakit mula nung naging senior ako, wala man ako natatanggap na ng incentive? Alam niyo po ba, pag nag-a-apply po ako, kasi matagal-tagal din ako natira sa Quezon City. Nangupahan kasi kami. Pag nag-a-apply ako, ano niyo kung anong sinasabi sa akin? Nag-a-apply ka? Ang ganda-ganda mong babae. Since dito pang nung natira din ako sa Antipolo, ganun din. Tama po ba yun? May pinipili po ba ang pagbigay ng incentive? Totoo naman na meron akong kahit papano pension, pero magkano lang naman yun, 3,000. Pag nagpa-laboratory ka, 4 hanggang 6,000 ang halaga ng gamot. Wala Opo. na. Kaya, totoo po bang may ganun? Ano po yung may ganun? May kapag diskriminasyon pagdating po sa edad? Dinidiskrimina po talaga ako. Hindi ako talaga nabibigyan kahit tuwing Pasko, kahit sinasabing meron binibigyan ng pera o ano. Bakit po kaya ganun? Kailan po ba gumulong muna ako sa putik para ano? Kasi Joke ang sinasabi niyo po, baka pag humaharap yung maayos ang itsura, may tinitignan, hindi po dapat ganon. Pero, ano daw ho ba yung batayan ng pagbibigay po nila ng tulong? Kasi, kagaya po itong pinag-uusapan natin, Ma'am Edith, yun pong pag nag-80, 85, 90, 95, 100, kahit na anong estado mo sa buhay, makakatanggap at makakatanggap ka niyang partikular na benepisyong yan. Pero may mga ibang benefits din po, which Dr. Loreche will explain. Ano po ba ang pwede or tingin nyo na baka hindi lang po alam ni Ma'am Edith na benefits niya. Pero syempre, alam mo na yung 20%, 'di ba? Opo, nakaka-avail po ako ng 20%. Sa Kasi may booklet naman po ako sa senior ID sa OSCA. Oo. Pero di po ba, may mga kaibigan kasi kung senior, nakakatanggap sila every 6 months, nakakatanggap sila ng 500 a month.
Depende po yan sa Oo. local government. Ganun po ba yung Doktora Loreche? Sige, ganito Cheryl. Ma'am Edith, ano? Yes, Yun ma'am. pong inyong sinasabi po na other benefits, meron pong tinatawag na social indigency program ang government. Heto po yung dati-rating 500 kada buwan na ngayon ay ginawang 1,000 kada buwan. Pero heto ay under the indigency program na pinapangasiwaan pa po ng ating kaibigan sa DSWD. So yan po, hindi po natin hawak yan sa komisyon. Pangalawa po, yung mga binibigay minsan ng LGU ay sa kanila po yon. So hindi po natin sakop yon. Meron mga LGU na masyadong mahal na mahal nila yung mga nakakatanda at talagang nagbibigay sila at meron silang sariling criteria paano nila ibigay yan. So hintayin na lang po natin yung ating pagpumasok tayo ng 80 dahil maganda naman kayo, sabi ninyo, lalo kayong magpaganda po. At I am excited to see you when you reach 80 at kami ang mag-aabot sa inyo para dyan sa ating expanded centenarian cash gift. Opo, cash Ay, po yun. sige. Oo. Oo nga po. Pero hindi rin naman po talaga may kaibigan nga ako, yung hindi nakakalakad, hindi pa siya member ng Corpus. Sabi ko, ano ba nangyayari? Bakit ganun? Hindi po lahat talaga nabibigyan. Maniwala po kay sa akin. Pero maganda po na you're very observant, Ma'am Edith. At pag Opo. ganito pong concern nyo at tingin nyo ang mahalaga lang naman po ay may pruweba po tayo. Pwede po nyo silang tulungan. Ilapit nyo po sa DSWD. Question nyo po bakit hindi ito nakokonsidera sa LGU, sa office ni Mayor. Kasi sa barangay, actually, nagsisimula po yan sa barangay. Pag tingin nyo po, sa barangay nyo, may palakasan, i-report nyo na po, diba? Kasi may mga naririnig din po tayong ganyan, pero syempre, gusto po nilang ano yung susuporta na nangyayari po talaga yon at totoo. At kung meron po kayong matibay na nakatibayan, mas maganda pong talagang i-report po natin yon. Isa na lang, Ma'am Sherry. Sige po, Miss Noong Eddie. pong huling nitong sa Antipolo, Opo. po ako doon sa barangay ako po nagpunta. Opo. At ang nag-interview sa akin ay social welfare. Opo. Social worker. Yes. Opo. Dapat. Pero Oo. hindi rin lumubra. Hindi po Isa pa kayo... nga, sinabi niya sa akin Oo. ang ganda-ganda mong babae. Siguro, hindi mo na kailangan yung gano'n. Tapos yung naging asawa ko noon, namatay na lang ng 67, hindi rin nakatanggap. Ng mga ganyan-ganyan, mga ganito-ganito. Wala po. Kasi... Kaya sabi Opo. ko, bakit kaya gano'n? Siguro po yung katulad ng na-explain ni Dr. Loreche, more Oo of nga mga indigent po sila, yung mga walang kakayanan, yun po ang prioridad na ibinibigay. Kasi yung budget po niya, nanggagaling po yan sa budget ng local government Iba po yun nanggagaling mula po sa National Commission of Senior Citizens, NCSC. Ayun. Pero gusto ko ring sagutin yan, Cheryl, yung very observant observation ni Edith, no? Una po sa lahat, Ma'am Edith, yun pong indigency program na yan, may 4 na criteria ang ginagamit ang DSWD. Kailangan po, ikaw ay mahirap o kaya naman ikaw ay may sakit, mahina ang pangangatawan, wala ikang trabaho, walang pensyon at walang suporta sa iyong pamilya. Subalit, there's going to be a cure to that. Meron tayong hinihintay ngayon, hopefully, maipasa ito sa Senate dahil pumasa na ito sa Congress, yung tinatawag nilang Universal Social Pension. Pag yan ay maipasa, lahat po, kahit na anong estado mo sa buhay, meron ikang sustento o wala, meron ikang hanap buhay o wala, makakatanggap na po. So, antayin na lang po natin yan, Ma'am Edith, at ipagdasal natin na yan ay maisabatas. Opo. Kaya po ako natatawa dahil nga po sa sinasabi sa akin ng mga kinakausap kong social worker. Sabi ko, kailangan ba maging pangit ang tao para The more nga, di ba, na maganda po, inaalagaan nyo po ang inyong sarili. Alam niyo po ba, tawag nga sa akin pag ako nagpupunta sa isang Osang. Sabi ko, grabe naman kayo. Tisa, Miss Tisa, maganda. Ay, nako. At nakakatuwa rin po na ganyan po ang inyong pananaw sa buhay. And sabi nga po ni Dr. Loreche, ay
she can't wait na pag po kayo tumuntong ng 80, siya po yung personal na mag-aabot sa inyo ng inyong Sana po. regalo. Salamat po sa Sana. Opo, Thank it you will very, happen. very Claim much. it. Thank you, Oh, Miss thank you Edith. too. Bye. Bye po. At mula naman po sa Batangas, puntahan po natin si Eric Africa. Hi, Sir Eric. Naku, natagalan ba kami? Eric! Sir Eric, nandyan ka ba? Saan? Saan na? Balikan na lamang po natin. Ano po? Si Sir Eric, baka naputol po ng kaunti. Pero ito, tuloy-tuloy po natin yung ating discussion. Ano pang ipapasa ulit po? Balikan natin. Ipapasa na requirements kapag namatay naman po yung beneficiary, yung nakapag-submit. Pasok na. Oo, pasok na, 'di ba? Nakapag-apply siya, kaya lang Namatay. ay hindi umabot hanggang to the nung sana'y makukuha na niya. May additional requirements po ba? Wala naman. Ang pinaka-basic ay proof of relationship niya. Okay. So, yung magka-claim, kailangan meron tayong proof, yung kaniyang death certificate, mahalaga yon na isali natin sa ating requirements. And of course, yung kaniyang mga requirements na dapat isubmit, kagaya nga ng sinasabi natin na rekomendasyon galing sa mayor kung saan siya na belong, no? And yung kaniyang primary or secondary IDs. Ganun lang po kasimple. Hindi na po nila pinahirapan sina lolo't lola. Eto, puntahan natin, balikan po natin si Eric Africa ng Batangas. Hi, Eric! Hello, Ma'am Chef, Phil, Doktora. Magandang hapon ho. Hi. Magandang Yeah. hapon. Opo. Opo. Doktora, may lang po, dalawa po akong tanong. Yung pong father ko ay February 1945. So, this February po, maging 80 years old na po siya. So, pwede na po kami mag-apply ng 10,000. Yes. Oo. Malutong at malusog na. Yes. Paano po yung application? Saan po gagawin po yung application? Pwede kang dumulog sa website ng komisyon ng NCSC, Opo. www.ncsc.gov.ph. Meron tayong application form doon. O kaya Opo. naman, pwede kang dumiretso sa inyong OSCA o kaya sa inyong Social Welfare Development Officer. And then, Opo. fill upan yon. Very simple lang naman ang mga katanungan doon. At Opo, saka opo. ito ay isubmit sa inyong OSCA para kasama doon sa mga requirements na basic na hiningi natin at nabanggit natin Opo. kanina. Ngayon, pag Opo. na-validate at na-verify na yan, magkakaroon yan ng attachment na endorsement galing kay Mayor na kayo ay taga roon talaga, ipapasa Opo. sa aming regional office ng NCSC. No, sa Batangas meron tayong Opo. regional office na malapit diyan. Pagkatapos Opo. noon, iaakyat yan sa amin sa central office para magkaroon tayo ng tinatawag na validation and verification at magkakaroon tayo ng payroll, no, para maibaba Okay yung po. pera sa regional office namin at magkakaroon tayo ng schedule of payout. Opo. So, pwede Doktora, tama po ba yung website po na yan? Diyan ko po in-enroll yung dalawang magulang ko para sa parang ni-register ko po. Tama po ba 'yon? Yes, kasi nandun po yung yun, ano? yeah, Opo. nandun Eric yung ating online registration na tinatawag Okay po. na ginawa natin upang magkaroon tayo ng isang an area where pwede kayong mag-enroll or magrehistro ng inyong mga nakakatanda. Opo. Doktora, segue ko lang. Nung nag-a-apply po ako niyan, yung nagre-register ko po yung magulang ko, kasi yung last caller po natin, parang kapag sa itsura siya tinitignan, parang hindi siya eligible. Ang tanong ko lang kasi dun sa ating website, pag nagre-register ka, tinatanong kung may pensyon ka, magkano, saan, bahay mo ba yan, etc. o hindi. Hindi ho ba parang parang tinitignan nyo rin doon sa mga tanong na yon kung We're talking anong klaseng matanda ka? may Oo. katotohanan yan, Sir Eric, pero hindi Opo. yan dahil sa para mag-qualify or hindi mag-qualify. It's really more of the social demographics para ma-determine din natin kung paano Opo. in terms of kung interested pa ba ng livelihood opportunities. And then actually mayroong health profile pa nga yan para malaman din natin kung paano matulungan at ma-assess yung mga sakit na nararamdaman ng isang registrant po. na nakakatanda. Opo. Naisip ko lang bigla kasi kapag ka may mga ganyan tanong at gusto nating makuha yung katotohanan, malamang ho sa hindi,
hindi po sasagot ng tama yun. Kasi isip nila, baka pag sinagot ko ganito, hindi na ako bigyan. Oh, So, may punto ka rin naman doon, May Eric. punto ka talaga doon, Sir Eric. Pero Opo. pero tingnan po natin, ang expanded centenarian at saka yung centenarian cash gift na batas, hindi siya tumitingin kung ano ang estado Opo. sa buhay. Opo. So ang mahalaga lang ay yung katotohanang edad, kasama kaya verified by your live birth certificate o yung iyong national government ID, and then yung application form mo at saka yung 2x2 ID Okay. at saka yung full body picture mo na like in a bond paper, no, na nandoon. Yun lang ang kailangan natin Ganun lang dito. kasimple. Ganon siya kasimple. Oo. Opo. Doktora, yung pong next question ko, medyo, kasi parang yung usapan po natin, ano pa yung mga benepisyo na kailangan ng isang matanda? Ngayon po, lumaki po ako sa lola ko, pero hindi ko po naranasan yung nararanasan ko ngayon sa parents ko. Kasama po yung isa nilang kapatid ng mother ko na 65 years old, mag-80 years old na po ang father ko, ang nanay ko naman ho ay 77 na. So, alam niyo po ba yung makukulit na sila, yung gustong lumabas, may kukunin, o yung passport ko baka nag-expire na, yung bang araw-araw, yun ang nasasabihin. Pero hindi pa naman ho sila nakakalimot. Ang ibig ko sabihin, Doktora, bukod sa siyempre nasasaktan sila kahit hindi na nila naiintindihan, kami rin ho na mga kasama nila, ako ho nakakaintindi pa pero lumayo po ako ng konti, mga 7 kilometers po ang layo ng bahay ko. Kasi ayaw ko naman na i-burden din yung misis ko kung kasama niya yung mga parents ko. Ngayon, silang tatlo pong matatanda, nagkukulitan, talaga hong minsan nagkakasamaan ng loob. Ang tatay ko nga ho, nung nakaraan daw, sa sobrang kulit ng nanay ko, sinusuntok niya na yung ulo niya. Oho, hindi ko ho maisip kung Okay. anong benepisyo ho ba ang dapat ho. Kasi I'm sure marami rin ng mga pamilya na dumaranas na po sa ganyang klaseng sitwasyon. Alam mo, Eric, isa Opo. lang ang masasabi ko dyan. Alam mo, ang mga nakakatanda, meron tayong tinatawag, bilang isang medical doctor, let me put it this Opo. way. Part of aging really is forgetfulness and pagiging makulit. Okay? So, yan. Pero there is such a thing as a problem in cognitive, yung kanyang pag-iisip na ang tawag natin dementia. So, pagka paulit-ulit na nakakalimutan niya ang kaniyang pangalan, o paulit-ulit araw-araw na ginawa ng Diyos, nakalimutan niya sino ikaw. Di ba? Opo. So, there might be a problem with the cognitive function ni lolo, ni lola, ni nanay, at ni tatay. Kaya yung Opo. tinatanong mo, ano pang benepisyo? Isa yan sa ating isinusulong sa komisyon na magkaroon tayo ng mga programa para sa kanila. And we Opo. really want to educate family members, community members, how to detect dementia, how to detect mga sakit na merong nararamdaman ang nakakatanda. And we are doing that via our community care centers actually. So, meron na Opo. tayong mga ganyang nilalagay ngayon na kasama ang LGU upang doon natin mailagay ang programa natin sa ating mga nakakatanda, Eric. Opo, malaking bagay po yan. Kasi po, yung nag-aalaga sa kanya na kapatid niya na 67, actually paglabas ko ng bahay, susundan niya ako, mga 30 minutes, maglilitan niya naman siya ng lahat ng sama ng loob niya doon sa dalawang magulang ko. Alam niyo, ang sinasabi ko na nga lang po sa kanya, Tito, 80, 77, kayo po ay 67, ako po ay 53. So, sunod-sunuran lang po tayo. Pagpasensya na po natin lahat ng nangyayari sa buhay natin. Talaga pong diyan po tayo papunta. Pero, at the back of my mind, parang bukas makalawa kung ako ngayon, ayoko maging burden din sa aking mga anak. Pero, tayo bilang Pilipino, ayaw naman natin dalhin yung magulang natin sa home care. Actually, diba? Eric, we don't really encourage, leaving our elderly in home cares. Ang Opo. gusto natin i-promote ang family, no, na kailangan tayo pa rin at nasa batas din natin konstitusyon na ating Opo. obligasyon ang alagaan ng ating mga nakakatanda. Pero kung meron Opo. tayong mga home care o kaya yung tinatawag nating community care centers, pwede natin Opo. silang dalhin doon para mag-enjoy mga kasama nila, Yes. mga nakakatanda on a day, on a daytime, no? May- Para bang it's a way for them to interact, to talk, to play mahjong, Yes. whatever it is, watch movies at magharutan at magkwentuhan sila doon. May ganun
Meron na po tayo, Doc. Meron tayo ngayong 3 na ano natin, na gawa Nasimulan natin, na. nasimulan. Last year, no, nung That's Mayo, nice. we have one in the province of Cebu in Moalboal. That's a tourist destination area. Meron tayo sa Iloilo province, sa Cabanatuan. Pangatlo ay doon sa probinsya ng Bukidnon, sa Malaybalay. May 2 tayong parating ngayong January, doon sa Zamboanguita, Negros Oriental, at saka sa Kidapawan, North Cotabato. And very soon, I believe, we're just waiting, no, na makausap namin ang mayor at governor. We will have it also in Sipocot, in Camarines Sur, La Union. We are planning to also encourage the LGU to have it there. Labang malapit-lapit pa, pakalayo lahat Opo. ng mga yan. Malalayo Sana po, pa siya, meron po pero sa Lipa. yeah, siguro Batangas, isa yan Cavite, sa di ba sila? Opo, Tagaytay. inaano natin. We're working with the commissioners in charge in these areas to develop that concept Yes, there para Bulacan, mailagay. pwede Ang na natin rin. talaga is ang ating vision nito ay ang buong Pilipinas, kasi nasa batas naman siya na kailangan Opo. Senior Citizen Center Act na meron talaga dapat sentro sa mga nakakatanda bawat LGU. So yan ang ating Opo. sinasakyan ngayon sa ating mga programa, great. Eric. That's And good that would to be know. a Ay, good salamat po. way para doon mo mailagay sila. Kahit na isang araw sa isang linggo o 2 araw sa Opo. isang linggo, it gives you that breathing space na alam mo na very actively involved sila doon. At pag uwi nila Opo. sa bahay, masaya sila kasi may nangyari sa buhay nila. Yes, productive. Opo, Ayun, kasi kailangan Eric, din po kasi ng pamilya na magkaroon ng breathing space. Yes, that's Yes. true So, hindi also. po araw-araw ganun na nangyayari. Oo. Totoo And, yan. oo, Opo. nag-agree Opo. naman tayo dyan. Eric, thank you ha. Thank you for Thank you so much calling. po, Doktora Ma'am Cheryl. Bye-bye. Thank you, si Eric Africa ng Batangas. Okay, since napag-usapan, nandun na tayo, na-touch na natin, can you tell us more about this, Dr. Loreche? Ito pong community care center para sa mga senior citizen. Nabanggit niyo po yung mga lugar, ano ang meron doon sa center? Ang concept kasi nito, Cheryl, ay very simple, preventive in aspect. Alam natin na humahaba ang buhay ng isang nakakatanda. We want them to be engaged actively so that they have healthy aging lifestyle. We want them happy as they age. So andun yung preventive, ang wellness and health programs ng Department of Health dapat nandoon. So yung konsulta package doon natin gagawin. Imbis pipila sila sa mga health centers, kasabay ng ibang age group, separate sila, doon gagawin. May araw naman na doon sila, they will just do social interactions. Kasi ang studies ngayon nagpapakita, dementia is a reality, depression is a reality, isolation and loneliness is a reality. And it compounds kung meron silang mga sakit. So when they're given that opportunity to just enjoy each other's presence, that helps them. We also have livelihood training programs. Kasi alam natin, may mga 60, 65, 70 gusto pang magtrabaho. We want them given that opportunity. Ang usapan namin sa TESDA, magkakaroon ng retooling or yung ating skills development para sa kanila, kung ano yung kanilang mga interests. So, hetong mga programang ito, doon natin ilalagay sa kanilang care centers. Marami na po yan, kaya lang medyo may malayo, pero it's good na parang pumapasok sila na, meron kaming get-together ng mga friends ko sa center, di ba? Yung something to look forward to, di ba? Dadalhin nyo lang po doon. So, pwede pala silang iwan doon ng few days, couple of days. Hindi naman ito yung center na iiwan mo dyan mo na patitirahin Ay, forever. hindi. No, this Ang is, sa kanya is on open hours lang siya, 8 to 5. So, lang siya, activity center, walang overnight, so to speak. overnight. Wala. May wala. batas ngayon na hinahanda na hindi pa approved, the daycare center. We want that attached to the community care center. Ibig sabihin, pwede silang iiwan ng araw lang para may breather ang iyong pamilya o kaya kung may hanap buhay, pero pagdating ng alas 5, susunduin yon, iuwi sa bahay. Pero hindi pa yan siya active. However, in our community care centers, we're trying to develop an area na kung saan pwede silang mapag-iwanan just for the day. Pero hindi pwedeng matulog doon sa gabi. Opo, pero that's a very good project na sana nga mas dumami pa. At talaga pong bawat syudad Yes. sa bansa ay magkaroon. Depende na lang yan sa space,
Paano po ang budget niyan? Sa sino po ngayon, nagbabudget? umaasa tayo sa local government unit. Kasi okay. yung mga sentro na yan, sa kanila naman. Pero in terms of the programs itself, it's an interagency collaboration. Sabi ko nga kanina, yung sa Department of Health na wellness package, doon nila ilalagay. Immunization, doon nila ilalagay. Ngayon, kausap natin kunyari ang sa ating Food and Nutrition Research Institute. So ngayon, may dinidevelop na pagkain para sa nakakatanda, ha? So we want that to be placed there para magkaroon ng even advocacies on lifestyle, in exercise, mahalaga sa kanila yon. We're developing modules with the the Academy of Rehab Medicine. Meron pala yung tinatawag nga pala, yung INDAC, sayaw. No, that's a program under the Institute for Dementia Care Asia, kung saan may study sila na kapag sumasayaw ang mga nakakatanda, it stimulates the brain, it helps delay dementia or prevents dementia, o kaya naman it helps in the functions of the older person. Kaya dapat sayaw-sayaw na tayo, mga kapatid. Huwag natin kakalimutan yung gano'n. Sabi nyo nga kanina, mahjong. Yes. Ayan, laruin nyo kahit di tayo sanay. Ako, lagi akong talo eh. Pero kasi minsan, nalilito na ako. Paano ba to? Paano ba to? Pero na-enjoy nila yung pag you make time. Just make time. Create fun memories sa ating mga lolo't lola. Naintindihan po natin na sabi nga ni Eric, at some point, syempre may iba tayong ginagawa na minsan we get affected na rin, Pero tatanda tayo lahat eh. Magiging ganun din tayo. Swerte nyo kung maalagaan po kayo, 'di ba? Ako iniisip ko na yan, Dok eh. Saan kaya akong center? Because I don't have any children. So ayoko rin na alagain ako, but I'm open to staying in a home. Yung home na magkakaroon ka ng friends, may community. Hindi yung home na basta ka na lang, diba? Meron naman na po tayong ganun dito sa bansa. Part of our long-term plan ng commission is actually the long-term care facilities. So we are already in talks actually with even the Philippine Retirement Authority, yung mga villages for retirement. We can have that. So it becomes a family-like concept pa din, where yung pwedeng makapagbayad ay pwede sila doon para maalagaan sila, and yet in an environment conducive for their last years, na happy pa rin sila, and they're aging gracefully. Sana meron na yan bago ko umabot sa ganong edad. Iba pa rin kasi dito sa Pilipinas diba? Though siguro meron na pong mga ilan na maliliit na mga private, diba? Yes. But it's different when you're in a big community. It's different. Bago po tayo magtapos, Dr. Loreche, basahin ko po yung mga mensahe ng ating netizens. Si Osmond Molina, paano kung 88 years old na po after March 17? Pwede pa po ba? Hintayin nyo po yung pag 90. Yes. Hindi nyo na po mahabol yung 85 at saka yung 80. Yung pag nag-90 po kayo. So next year, pwede nyo na po, kasi sabi ni Dr. Loreche, 6 months before your birthday, pwede nyo nang simulan mag-process. Si Mario Leyva Jr., paano po pag nag-81 nung June, pasok po ba yung 80 claim o maghihintay na po ako ng 85? Hintay na siya ng 85. Okay. Si Lina Galvez Melo, si nanay po, baptismal lamang po ang meron. Wala po siyang birth certificate. Sabi po sa San Miguel, Bulacan, wala daw pong record si nanay sa LCR doon. So dahil meron naman siya baptismal certificate, so dagdagan na lang natin ng isa pang secondary ID. And I'm sure meron siyang senior citizens ID. Ayun, pasok na. Si Lulu David, next year kaya, may ganito rin? Halin po kaya? Kung ang tinutukoy niyo po itong pinag-usapan namin ni Dr. Loreche na pag nag-80, 85, 90, 95, ay hindi na po mawawala yun. Nasa Kasi batas na batas po na siya. Oo. Si Berto Cruz, pwede bang humingi ng assistance sa komisyon kung wala nang kasama sa buhay yung matanda? Sa ngayon, wala tayong capacity para direct assistance to the older person. Pero pwede natin silang i-assist kung saan tayo pwedeng dumulog para sa kanilang tulong na kakailanganin. Ayun. Si Carlito Oladive, yung kaibigan ko po, 66 years old, walang SSS o GSIS, pero hindi pa po nakakatanggap ng pensyon. Ano po ba dapat gawin namin? From Sogod, Southern Leyte.
wala po siyang pension kasi hindi po siya nag-SS. Wala po siyang hinulog na SSS, wala po siyang hindi po siya nagtrabaho, I suppose hindi po siya nagtrabaho ever sa government kasi yun po ang GSIS. Kung tulong po ang inyong hingin, siguro po sa local government, DSWD. Pero yung buwan-buwanan pong pensyon, yun nga po yung pinupunto na siguro imbitahan namin dito ulit ang SSS at GSIS para makita nyo po yung kahalagahan ng SSS at GSIS pagdating po ng retirement. Tama. Lalo na po, kasi ako late ko na siyang na-realize because we're contractuals and talents voluntary. So pag mga medyo bata-bata pa noon, Hindi mo iniisip yun. Ngayon mo na lang totoo naiisip. po, ma'am. Oo. Pero aabot daw ako, kaya. Kung kayang isagad, Isagad mo. sinasagot ko. Oo. Ayan, si Liwayway Valdez, wala po itong requirement na dapat mahirap kahit middle class o may kaya, bibigyan pa rin ng cash gift. Yes. Si Feli Barinan, tanong ko po, ma'am, yung mama ko po, 74 years old na. Anong gagawin ko? Kasi hindi pa siya nakatanggap ng senior citizen benefits. Ay, talaga? Benefits meaning, kung cash gift, hindi pa talaga kasi hintayin natin 80. Pero yung mga 20%. club, kailangan Yeah, kasama kailangan na siya dun sa kasama, club member na ka yan. na ng club. Oh, Oo. kailangan dual citizen ka na. Correct. Oo. So marami 'yon. Napakadali, Feli. Punta ka sa OSCA. Kumingi ng ID. Yun lang. Punta ka sa munisipyo. Nandun at nandun ang opisina ng OSCA. Di po ba? That's true. Oh, ipakita nyo lang yung ID. Kung kaya pa, 74. Malakas pa yan siguro. Sana wala pong sakit na ininda. Sama mo para makuna ng picture, may ID na siya. Sa bawat establishment, may 20% pagkakain kayo, manunood ng sine, may araw pa sa mga sinehan, libre. Totoo Parang yan. QC yata, Monday. May iba-ibang araw yan di ba, Doc? Yeah, totoo Oo. yan. Ayan. Parking fee, libre. Parking fee. Ang O kaya dami. naman yung tubig at kuryente, basta sa pangalan mo, may diskwento yon. 20%. Hindi. Pagka may Akala kilo, ko 20%. may kilo, Akala mo na sana. meron siyang certain meter na Aha, libre siya. kasi And then na after that, ginagamit. yes, after that, babayaran na. O, diba? Ang dami po. Okay, ma'am, sa lahat ng benefits, baka kasi marami, basic lang ang alam nila, kuryente, 5% na nga po ba yung sa grocery at Yes. certain amount, diba may ganon? 500 pesos a month kasi 125 a week sa grocery. Yun pong mga ganon, baka yun lang ang alam nyo. Yung lahat po ng benepisyo na ibibigay ng pamahalaan, saan po ba nila pwede i-check na makita? Para Una sa lahat, ma-inform. alam mo ba, Cheryl, na lingid sa ating mga nakakatanda, libre ang magpakonsulta. We have that under the PhilHealth Consulta Package. So, pwede nila yan i-avail sa lahat ng gobyernong facility. Laboratorio, check-up, may mga basic gamot na kailangan libre din Ibibigay na doon. libre. So, yan, these are just amongst the few na kanilang kayang kunin sa government. Pero yung ating community care center, pag yan ay naging buong Pilipinas, madali yun because Doon na. lahat ng programa na para sa kanila na galing sa gobyerno ay doon nila mararamdaman yan. Sa community center lang, para Yes. hindi na nahihirapan Para kung hindi saan pa sa- pumupunta, It's- di ba? The concept is actually a one-stop shop, ha? Oh, for So, the lahat senior for the citizens. senior citizens. Ayan. Malay nyo, may makahanap pa kayong the one. May mga hahabol pa. Di ba? May Pwede, mga ganong, oo. may mga ganong storya po. Hindi posible. Nako, napasarap kami ni Dr. Loreche. Doc, balik po kayo ulit. Pag-usapan pa natin yung iba pang mga benepisyo Yes. na para mas ma-educate natin, ma-empower yung mga lolo't lola natin sa kanilang mga benepisyo pa po. Yes, definitely. Maraming salamat, Thank Cheryl. you, Dr. Loreche. Magandang araw po sa atin. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagtutok po sa amin. Dito nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Bukas, abangan po ang Sagot Kita Aplikante Serye. Ang ating aplikante bukas, Senatorial Aspirant Ariel Kerubin. Samahan niyo po ako, 4:00 po yan ng hapon. Ako po si Cheryl Cosim. Sagot Kita.